Hindi po pwedeng half-hearted ka doon sa ginagawa mo. Kasi kung half-hearted ka doon sa ginagawa mo, wag mo na lang gawin. Wag ka nang magtrabaho. Total, hindi ka naman pala masaya dyan eh. Total, ayaw mo naman palang makuha pangarap mo, wag mo nang gawin. Pero kung ikaw yung tipo ng tao, may pangarap ka, may gusto ka mangyari sa buhay mo, i-commit mo yung sarili mo, disiplinahin mo yung sarili mo. Develop yourself. If you are an entrepreneur, you have to create a super team. Wala hong negosyanteng yumaman mag-isa. Kailangan mo ng katuwang, katulong sa trabaho, sa negosyo. Yun yung tinatawag natin na mga empleyado natin. Na once na natutunan mong disiplinahin, i-develop yung sarili mo, i-commit yung sarili mo, dapat yun yung napaparating mo sa team mo. Yung work ethics, yung disiplina sa trabaho, yung commitment sa trabaho. Sino ang pinakamasipag dapat sa kumpanya? Ikaw yon. Hindi kayong utoserong amo lang. Ikaw yung amo na nakikita nilang mas pagod pa sa kanila kaya sila willing silang mag-sacrifice kasama mo. Bilang entrepreneur, ang trabaho natin is to develop our people. Ang pinakamagandang leadership principle, you have to show them, not teach them. Pag sinabi mo sa mga empleyado mo dapat masipag kayo, ikaw ang pinakamasipag. Pag sinabi mo sa mga empleyado mo dapat magaling kayo, ikaw ang pinakamagaling. Pag sinabi mo sa empleyado mo dapat committed kayo, ikaw ang pinaka-committed. Pag sinabi mo sa mga empleyado mo, sa mga tauhan mo, na dapat ibigay nila yung 100%, ikaw 1,000% yung naibigay mo. Sasabayan ka niyan makuha yung mga pangarap mo. Yun ang buhay natin bilang negosyante. Sir, nakakapagod naman. Totoo, nakakapagod. Mahirap. Mahirap din naman yung maging empleyado eh. Mahirap din mangamuhan. Mahirap din maging OFW. Mahirap din maging seaman. Wala hong madali. Kaya okay na sa akin yung maghihirap ako ngayon, pero alam ko, 1 year, 2 years, 3 years, kuha ko na. You have to starve distraction and feed your focus. Meron po tayong tinatawag na dopamine. Yun po ang isang chemical sa utak natin na nagtitrigger ng tinatawag natin ng emotions natin or happiness natin. Kapag ka masyadong mong nilibang ang sarili mo, cellphone, gastos, oras, tinuturuan mo yung utak mo na maging masaya doon sa mga bagay na yon. So, ang dopamine mo is equals to distraction. Ikaw at ikaw lang sa sarili mo ang gagalaw at gagawa niyan. So, kapag ka nilibang mo yung sarili mo sa mga maling bagay, wala ka talagang mararating sa buhay. If you are a loser right now, you will be forever loser. If you are broke right now, you will be forever broke. Mahirap ka, habang buhay kang mahirap. Hindi mo plinano eh. Hindi mo pinagpursigihan ng buhay mo. Nakakalungkot. Kung mahirap ka, tae ka. Kaya sikapin ninyong yumaman. Umasenso. Makuha yung mga pangarap nyo sa buhay nyo. Ang pera ho is byproduct na lang ng intention at purpose natin sa negosyo natin. Yung pera extra na lang yan. Darating at darating yung pera sa buhay mo kung tama yung ginagawa mo. Yung mga empleyado mo, gusto rin naman nilang umasenso sa pagiging empleyado nila eh. Ang problema nga lang, wala silang nakukuhang inspirasyon sa'yo bilang may-ari. Gusto ka naman talaga nilang tulungan eh. Ang problema, malamya ka pa sa malamya. Wala kang kalatoy-latoy na may-ari. Wala kang kadire-direksyon na may-ari. Paano kayo may makukuhang pangarap sa buhay nyo kung ikaw mismo na may-ari, mukha kang disaster? Tignan mo yung sarili mo sa salamin. Yung iniisip mo pa lang, yung negosyo na yan, na ginagawa mo ngayon, is ganun pa rin? O ngayon nabubuhay ka na lang na gusto mo ng 1,500 o 2,000 daily? Baka nag-iba na yung intention mo. Baka ayaw mo ng yumaman. Baka gusto mo lang makatawid. Baka gusto mo lang ng kakaunti. Dapat asamin mong yumaman at kumita ng malaki. Kasi mas marami kang buhay na matutulungan kapag ka marami ka sa buhay mo. When you are an entrepreneur, ang goal mo is sagipin muna yung buhay ng kumpanya. Nasa ilalim nun, yung buhay ng mga empleyado ninyo. Kaakibat nun, yung buhay ng pamilya ng mga empleyado ninyo. At pag nagagawa nyo na yon, yung buhay ng mga customer ninyo, ano ang naibibigay nyong serbisyo, produkto na nakakagaang sa buhay nila. Yun ang purpose ng pagiging negosyante. Save lives, save yours.